So this time, let's discuss naman yung AIA Max Protect, wherein we can also add the Enhanced Medical Benefit Rider or the EMBR. All right? So I also like having this option. Hindi ko sinasabing ito yung best option lang or this is the only option, but I like having this option so that mako-compare mo. Lalo na for example, like there are some advisors na wala pang VUL license, so you cannot sell Med Assist. But you can sell Max Protect. Yun yung maganda, 'di ba? So pwede nyo ilagay sa Max Protect yung rider na yun. Alright? But of course, may pinipili siya. May pinipili siya na age. For example, alright, for like someone like me, no, kunyari, well, sa Max Protect kasi, the challenge is, the minimum face amount is 500,000. Your life insurance will be double that. Right? So 1 million siya. Eh di ba kanina, pinakita ko sa MedAssist that the life insurance is just 525,000. 15,000 lang premium doon. Diba? So doon, parang mas makakamura ka. So you choose basic. Yeah, choose basic. Should you want na wala mo ng rider, and then you can just choose whatever rider you want to put. Alright, let's say the enhanced medical benefit rider, the daily hospital income, pwede mong taasan. Sa Max Protect yan, mas ano siya, mas flexible siya. So kung gusto mo gawin 2,000, alright, and then the enhanced waiver premium is also there. So hindi natin muna ilalagay si CI coverage, alright, para lang comparable with our Med Assist. And then let's choose the pay up to age 65 option, no, para kasing haba niya. Alright, so kanina 39,000 yung Med Assist. 'Di ba? Now tingnan natin sa Max Protect na also pay up to age 65. Alright, tignan natin ngayon yung magiging sample niya. Alright? So dito, kung nakita nyo, mas mahal siya ng konti, 47 siya. Pero syempre may pros and cons. So nagdagdag ka ng 8,000, ano yung mga advantages or disadvantages. So review muna natin. So ang face amount is 500,000, the life insurance coverage is 1 million pesos. So dahil 1 million siya at whole life siya, mas mahal lang konti yung premium. Instead na 15,000 lang kanina, 21,000 siya. Pero kita nyo, konti lang dagdag, naging 1 million na siya. No? So, I actually like showing to the client the comparison of both. Di ba? Para siya nalang pipili. Lalo na pag may VUL ka na. Di ba? And then, lagi natin yung dalawang rider. Ang maganda rito, napakamura lang rider na to. So, TPD rider is 500,000 na coverage up to age 65, 865 pesos lang siya. Personal accident insurance in case of accidental death, covered ka up to age 75, 500,000. Additional 500,000. Magiging 1.5 million yung death benefit in case of accidental death. 700 pesos lang siya. Hospital income benefit up to age 65, 1,000 per night. Pwede mong dagdagan if you want. 2,000 lang siya. Alright? And then, yung enhanced medical benefit rider, which is renewed up to age 80, 750,000 yung aggregate limit per year. If you can see, it's the same. 20,194.65. Di ba? Napansin niyo yun? Pareho lang siya sa Med Assist. Pag kinumpare mo siya, pareho lang siya ng price. Ibig sabihin, it's the same product. It's just attached to a different base product, which is Max Protect. Alright? And then, enhanced waiver of premium. Ang maganda rito sa waiver of premium na to, hindi lang siya TPD. Babalikan natin sa table. Ayan po, yung enhanced waiver of premium. Ang difference niya is, basahin. If the insured gets totally and permanently disabled or gets diagnosed with any of the covered critical illnesses, may list po tayo nun, yung 10 critical illness. Kahit wala kang critical illness rider, ha? So, wala kang makukuhang lump sum, pero mawi-waive yung premium mo. Kaya maganda rin pong ina-add yung EWP. Ilalagay niyo po siya. No, hayaan niyo pong si client ang magpatanggal. Pero ilalagay niyo muna siya. Kasi napakaganda po niyang rider na yan. Alright? So, balik tayo. 47,444.34. Kung ikaw yung papipiliin, Med Assist or Max Protect, type sa chat box AMA for AIE Med Assist or Max Pro kung Max Protect. Di ba? With looking at these differences, right, and similarities as well. Di ba? So again, sinasabi ko lang na
The only challenge would be mas mahal siya ng konti. So, probably, yeah, maganda si Max Pro. Pakita mo kay client. Yun na lang yung sasabihin ko sa inyo. Pakita nyo kay client. Kasi, hayaan nyo siya mag-decide. Di ba? Malay nyo, tumaas ang budget. Di ba? Malay nyo, tumaas ang budget. Ngayon, ang maganda lang dito is, kung talagang hanggang Medasis lang yung budget niya, edi at least pinakita mo na mura talaga yung Medasis. Di ba? Ganon. Alright. For younger clients, pwedeng mas mura si Max Pro for younger clients. No? Papakita natin dito. Alright? So the same, if you can see, sa table, 21,000 yung basic premiums, 5,400 yung attached riders, and then ito po yung medical benefit rider. Kung napansin nyo, kung naaalala nyo kanina, ika-13th year, 61,000 siya. Tumalon din siya ng ganong premium, di ba? Ayun. So, right? And then when you send to a client, ako when I send this to a client, let's say nagpapa-screenshot, no? Itong nasa right side, sinesendan ko yan ng box, naka-box yan or naka-encircle yung right side to show, ito po yung total premium sa tumataas yan. Alright? Pinapakita ko yan, tumataas yan. Para sa kahit sa chat pa lang, alam niya na tumataas yan. Para pag nag-decide siya na yan ang gusto niya, o sige, at least alam mo tumataas yan. Wala nang parang gulatan or hindi na ako rin mapufrustrate na akala ko bibili na tapos yung pala ngayon na lang malalaman pag pirmahan na. So hina-highlight ko yan talaga. Alright? Huwag nyo na itago kasi wala, hindi mo naman may tatago. Tumataas talaga siya. Alright? Another feature of Max Protect, of course, is na yung dividends na na-accumulate. Kung si Medassist, may VUL siya, tapos pwede mo siyang ma-withdraw, kaya lang pag withdraw mo, terminated na. Ganun din naman dito kay Max Pro. Pero ang ganda kay Max Pro, tingnan nyo ha, guaranteed cash value niya at age 15, 200,000. Ganda nun ha. Di ba naalala nyo kanina parang 90 plus thousand lang? Di ba? 95, 90 something thousand lang after 15 years yung sa VUL. Alright, ito mas mahal ng konti yung premium pero mas malaki rin talaga yung cash value. Bukod sa potentially meron ka pang dividend na 27,000 during that time. Alright, so yun yung maganda lang dito kay Max Protect. No? Although mas mahal siya, pero yung sukli mo, tawagin na nating sukli, di ba? In case you decide not to pay anymore or hindi mo na kaya, malaki yung kanyang cash value. So again, just for this product, just for this positioning na ang priority ni client is the health card, the EMBR. All right? Just for that product, dinidiscuss natin yung withdrawin kasi kung hindi niya na kayang bayaran. Bakit? It's just realistic to discuss that because tumataas yung premium. Ako, guys, i-discuss ko talaga siya ng ganun. That's how I sell. Alright? Kasi alam ko na kung 600,000 ang premium, magbabayad ka pa ba? Hindi na talaga eh, di ba? So, ibig sabihin, alam na natin na kapag kumuha ka nito, term insurance lang kinukuha mo. Sigurado ako. Term insurance lang usapin natin dito. Meaning, hanggat kaya mong bayaran, yung health card mo, bayaran mo. Pag hindi mo na kayang bayaran, withdraw na natin. So, tanggap ko na yun. Tanggap ko na yun as the seller. Dapat tanggap na rin yun ni client para walang samaan ng loob. That's how I present to my clients. Klaro po. Kaya I rarely get any complaints. Alright? And interestingly, the more clear I present, the more clients I get. Right? Probably that's also the reason why I get referred a lot as well because i-explain kong maigi yung disadvantages and advantages. I'm not afraid to lose the sale or mag-back out siya kung hindi yan talaga yung gusto niya. Lalo na ngayon na, kung ayaw mo talaga niya, mag-medicard na lang tayo. O, di ba? Pwede naman eh. Pwede naman talaga, no? Yun na lang yung kunin niya. Although, of course, yung maximum benefit limit is just, let's say, the Medicard VIP, yung pinakamura, 25,000 yung premium, 200,000 lang yung kanyang annual benefit limit per illness per year. Alright, so yun yung maganda dito sa Max Pro. Alright, so makita nyo rin sa proposal, ayan, yung mga coverages ng accident. Hindi na kailangan masyadong i-discuss yan, di ba? Basta meron silang coverage for accident. For me, yun yung important. And then of course, ayan, yung medical benefit coverages. Alright, so the same yan ng coverage and din yung kanyang table.
Diba? So yun, wait lang. Let me... Wala yung table ng covered critical illness. Pero nasa contract yun malam. Alright, so that's Max Protect. Now, let's take a look at this scenario. What if bata? No, what if bata? So let's say 5 years old you're insured. Well, let's just see. Yeah, so enhanced medical benefit rider lang siya. Ay, wait. Laki pala. Alright. So, kapag bata ang insured, no, kapag bata ang insured, um, may different scenarios. So the first scenario is, yung life insurance coverage niya, although 1 million ang benefit, 7,400 lang. Diba? Pay up to age 65 itong pinili ko. However, the enhanced medical benefit rider is 46,000, mas mahal. No? Kasi ganun talaga, mas mahal yung bata. Mas malaki daw yung risk nila na ma-hospitalize. Alright, so ang diskarte dyan, tignan nyo yung, yung table. So dito sa table, no, for some reason at age 7, end of year 7, so parang, sorry, end of policy year 2, tapos 7 years old na siya by that time. Bumaba ng 15,000, no? Ayan, no? So ibig sabihin, ang premium niya next year, although 53,000 yung first year, ang premium niya next year, 22,000 na lang, 570. Diba? So, maybe hintay ka na lang next year, pwedeng ganon. Or, yun talaga, ganon yung table. Tapos tataas ulit siya. If you notice, ayan so yung medical benefit rider, tumataas, hanggang 23,000. Di ba? 31,000, 33, 35, 37, 38,000. Di ba? Pagdating ng age 21. Pagdating ng age 22, bumaba ulit siya, 25,000 na lang. Alright? So, ibig sabihin lang, tinatansya ni AIA na yun nga habang bata, malaki yung risk of hospitalization. Tapos by that certain age 22 or age 21, nag-normalize siya. So doon na ulit magsisimula from 25, tapos unti-unti nga akyat. Alright? So tandaan nyo tong premium, 46,257. 53,697 in total. Babalik tayo sa Med Assist. OULP. Ayan, so balik muna kayo dyan. So plan A, dahil ang challenge dito, hindi mo makontrol yung face amount, ayan, no? Tsaka hindi mo makontrol yung minimum na premium, di ba? So para lang mapakita ko ng maigi. So dito papatak, baligtad, mas mahal si Med Assist. 61,000 yung total niya, 56,000 lang yung kanina, 55,000, di ba? Because yung coverage amount or yung face amount niya naka-fix sa 15,000 tapos 1,350 yung kanyang life insurance mas malaki, di ba? So because of that, mas mahal naman ngayon yung Med Assist sa bata. Alright? Pero pag tinignan mo yung table, kung napansin mo pareho lang. By second policy year, bababa na yung medical benefit rider, magiging 15,000 na lang from the 46,000. So meaning, yung first 5 years ng bata, malaki. No? So, let's make a study. Wait. What if, so ibig sabihin, lumalabas na yung parang hindi ideal na yung bata 5 years old. What if 6 years old siya? Let's see. So parang hindi pala magandang ibenta si Med Assist sa first 5 years. Let's see if what will happen. I haven't seen this. Tingnan natin kung ano magiging scenario. Ayun na nga, ang mura. Uy, bago ko tong discovery. So at age 6, pag age 6, mura na yung medical benefit rider. 14,000 na lang.
Alright? Bago to bago to. So ibig sabihin ng age 0 to 5. Pag age 0 to 5, ang mahal. Ito, based on studies, most likely, mataas yung mortality rate or pagkakasakit ng mga age 5 pababa. Alright? So, hindi pala mortality, pero pagkakasakit. Age 5 pababa. Yun. So, pagdating ng age 6, 14,000 na lang siya. Ang laki ng binaba, di ba? So, yun, maganda to. Nakikita natin ngayon yung potential market natin. No, na pwede palang mabentahan ng, ayan, 6 to 15 mura, ayan, sabi ni Christine. 16 to 17, increase na ulit. Tama, makikita natin yan dito, no? Ayan, so 16 to 7, actually, yan, nga, 16 nga, tama, 16, kasi to end of year to eh. So tama, so 6 to 15 yung mura, sinasabi ni Christine. Tapos, 16 to 17, increase na ulit, magmumura na ulit siya ng age 21. Alright, so ang sweet spot pala for EMBR, ito, ages 6 to 15, then 21 and up. Alright? So ang do not sell, o hindi naman, pero sige, sabihin natin do not sell at age 0 to 5. Tapos a little bit costly from ages 16 to 20. Kasi bumaba na ulit ng 21 eh. Nakalagay dito 22 eh. Pag 22 yan, end of year na yan. So ibig sabihin nag-change siya ng age. So 21. Alright? So tama, yan yung uh, observation natin. So meaning kapag ang issue age ng kliyente ninyo, no, 6 years old to 15 years old, mura siya. Lalo na nga kung 6 years old. 6 years old yung pinakamagandang spot kasi ang mura ng simula tas matagal pa bago magmahal. Ganon. Sino market nito? Let's say you're selling a Medicard. Ang problema sa Medicard, hindi mo makuha na ng bata lang. Alright? Hindi mo makuha na bata lang yung insured. Kailangan nanay muna. Walang anti-selection sa Medicard. Yun ang challenge. Bawal yun. So, ibig sabihin, let's say parent muna, tapos the first dependent should be yung spouse. The next dependent should be the eldest child, etc. by age. Alright? Kung gusto mong kuhanan yung 6 years old lang, pwede. Dito sa MedAssist. Tsaka sa EMBR sa Max Protect. Alright? So, MedAssist, it shows, magkano yun? 24,000 lang, no? So, yun. Sorry, 29,000 kasi 15 plus, tingnan natin ulit. 15 plus 14,000. Alright? So, 29,359. Ayan, 29,359 kung Med Assist. Mura na yan. Now, kung Max Pro ang i-offer mo, balik tayo, back natin, OL muna. So, huwag kayong malilito pag gumagawa kayo ng proposal, kailangan yung mag-back going to that. Pipili ka muna ng OL or DUL para lalabas siya. Practice lang po. Lagyan mo na rin ng PBDD kasi pwede. Ayan, Payers Benefit on Death and Disability. So ito, 22,000 lang. 22,347.18, meron ka ng health card for your child na 6 years old. 6 years old po ito Alright? So, pag 6 years old, mura siya. Alright? Tingnan natin. Owner is 39, 6 years old yung anak. Alright? So, 22,347 lang. Tapos, pwede mong bayaran. Alright? Tuloy-tuloy, basic premium. Diba? Hanggang age 65 niya. So, pwedeng siya rin magpatuloy. Diba? Ayun. So, yan yung premium. Kahit by age 25 yung bata, 35,000 pa lang yung premium, hindi pa rin mahal, di ba? Afford niya pa rin, maybe hanggang age 30. So, for the next 25 years, 20 to 25 years, kayang bayaran yung plan. So, maganda rin siya sa mga bata, ages 6 and up. Alright. Tanong, Christine, ito, hindi ko to alam Baka alam mo. Pwede bang, kunyari, hindi ko na bayaran yung medical benefit rider, life insurance na lang?
Pwede, no? Pwede magpaalis ng rider sa Max Protect, no? Tama ba? Je and Christine. Alam ko, oo eh. Alam ko pwede ipaprocess sa baba. Oo, ipa-process, Yung no? add Oo. delete rider. Delete rider. Kasi ano to eh, naka-regular Siya, pay ka eh. pag Max Protect pwede kasi dinagdag mo lang siya, 'di ba optional rider. Tama, tama, tama. Yung Med Assist, yun talaga buong Sa plan Max, siya. so, sa Medasys hindi. Mm. Kasi package siya, Hindi. tama. Mm. Yun pa Mm. yung isang maganda sa Max Pro. Lalo na yung pay up to age 65. Anyway, yung 10 pay naman, malamang matatapos mo yung 10 years, no? So yung pay up to age 65, since regular pay siya, and optional riders lang siya, you can remove the riders in the future. Kung gusto mo, i-retain na lang yung life insurance. So yun yung maganda rin dito with our plan. Alright? So I hope na appreciate nyo yung Max Protect natin and Med Assist, the enhanced medical benefit rider. So would you have any questions? Let me know.